President Bongbong Marcos ininsulto ng mga estudyante sa isang eskwelahan sa Davao City. Alam niya, lubot po niya ay. Alam niya, lubot po niya ay. Yawa mo po taon tana. Lupan ng mga yawa. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Trending kamakailan ang video ni President Bongbong Marcos Jr. matapos itong bumisita sa isang paaralan sa Davao City. Ayon sa ulat, bumisita si Marcos Jr. sa Kalinan National High School sa Davao City upang bisitahin umano at inspeksyonin ang isang proyekto sa pabahay ng gobyerno. Sa page sa Facebook na The Mindanao Sentinel, ay nagbahagi ng isang video na nagpapakita ng isang grupo ng mga individual na pinaniniwala ang mga estudyante mula sa Kalinan National High School sa Davao City na umano'y sumisigaw ng mga pang-insulto kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. habang paalis na ang kanyang helicopter sa lugar. Ayon sa mga ulat, lumapag ang helicopter malapit sa paaralan habang binisita ni Pangulong Marcos ang Peoplesville sa Riverside, Kalinan District. Ang pagbisita ay bahagi ng kanyang inspeksyon sa mga development ng pabahay sa ilalim ng programang Pambansang Pabahay para sa Pilipino ng gobyerno. Ang Peoplesville ay isang proyektong pabahay na unang ipinakilala noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2022. Kalaunan ay pinalawak ang proyekto at isinama bilang isa sa mga pangunahing inisyatibo sa pabahay sa ilalim ng programang 4PH ng kasalukuyang administrasyon. Sa video, maririnig ang mga boses na sumisigaw at nagbibigay ng mga mapang-insultong pahayag habang papaalis na ang helicopter ng Pangulo. Alam niya, lubot po niya ay. Alam niya, lubot po. Alam niya, lubot po niya ay. Kaya dali sila nga, binarang na magsili sila. Spain naman. Yawa mo po taon tana. Isip ako ay mukaping, para nga na makita na. Mukaping, dito dito. Lupan ng mga yawa. Patay mo na ay. Iyo, Mark. Hello. Ami, arpintiho na eh. Maraming tao ang nagbahagi ng iba't ibang opinyon tungkol sa nangyari. Ang ilan ay tiningnan ang mga aksyon ng mga estudyante bilang isang paraan ng pagpapahayag ng kanilang mga saloobin at opinyon, habang ang iba ay nadama na ang paggamit ng nakakasakit na wika laban sa pinakamataas na opisyal ng bansa ay hindi na angkop, lalo na sa loob ng kapaligiran ng paaralan. Ilang gumagamit ng social media ang nagdebat kung ang mga aksyon na nakita sa video ay nagpapakita ng mga personal na opinyon at pananaw sa politika. Sa pagsulat nito, wala pang inilabas na opisyal na pahayag ang mga opisyal ng paaralan o mga otoridad ng gobyerno tungkol sa insidente. Hindi rin malinaw kung may susunod na investigasyon o aksyon ang paaralan.